integrity Muna, of male pageants here in the Philippines. ikwento mo Yes, sige naman po. sa amin papaano ka ba, naging qualified bilang, Hmm, Mr. Philippines? Ano ba mga candidate. pinagdaanan mo? Okay, first of all, kasi ano din kasi ako, nagpa-print ad or commercial modeling din ako. Mm, Um, 3 weeks ago or last week of August, galing kami mm, sa VTR ng friend ko. Tapos mm, sabi niya, "Halika, may pupuntahan tayo." mm. Tapos screening na pala ng pageant. Sabi ko, nagulat ako. Bro, para yatang ano, matatangkad yata dito. Baka ano Ano ba sila, height baka mo? 5'7" plus lang. Dila lang matangkad ka na rin. Pero kasi yung karamihan, 'di ba, ang notion nga nila, akala nila it's 5'10" pataas, mga 6-footer Oo dapat. nga, Although eh. normally gano'n. Ta's titriny ko, sabi ko wala namang mawawala. Do'n ko napatunayan na yes, it's not only physical din or the Mm, requirements, basta siyempre kung may mukha ka naman at kung okey naman yung background mo oo. and na-cover mo naman yung mga hinahanap nila, they will ano, talagang let you in. Napatunayan ko na talagang okey yung integrity nila since wala akong manager do'n. Wala kang Walk-in lang ako. mm, Yung iba dun meron din na mga handler, managers, mm. pero since na hindi din na-convince yung panel, hindi sila na-in. Kumbaga sinasala pa lang, si-screening pa lang. Okey. Sa ngayon, Mm. saan patutungo 'yan, yung Mr. Philippines na 'yan, sa Um, tingin mo, Jomar? I-announce ko lang yung activities namin para medyo alam Mm, nila. Kasi tapos na po yung mga pre-pageant activities namin. mm, Pero yung mga bago po yung finals night, we still have September 30 sa SM Bacoor. Dun po yung public presentation namin. Magra-ramp po kami dun. mm, Sponsor po naman yung SM Bacoor and mm. yung Maui and Rough Rider Jeans. So yun, pwede niyo po kami makita dun and get a glimpse of what the pageant night will be all about. Tapos sa September 4, 5, 6, doon na po yung talagang hectic schedule namin kasi doon na po malapit yung finals night. Ang finals night po pala ay gagawin sa um, Hotel Intercontinental dyan sa Ayala, sa Icon Super Club, Kailan 'yun? sa October 6 po. October 6. Pang anong number ka ba sa Mr. Philippines? Number 6, Number 6, representing Quezon City. Quezon City. Kaya mga taga Baco UC, Quezon City. please. Naku ha, number 6. Vote yun na. Talaga bang malaking bagay kapag Mm. sa internet ay bumoto sila sa Facebook or sa meron din sa Twitter? Me, as Ano, a, alin lang ba ang tinatanggap ng ano, ng tawag dito? Ng ano? na Mr. Ng Philippines, oo, paano? ng Mr. Okay. Philippines, Maganda pong question 'yan. Kasi, mm, sabi nga nila 'di ba parang sa showbiz akala nila kahit hindi up for the requirement basta malakas ang vote, basta malakas ang hatak sa masa, mm. Eh okey na kaagad. alam Pero mo dito po, oo, portion lang po. oh, Portion lang. Maliit na portion portion lang kasi lang. it's how you perform that night that will determine kung ikaw yung karapat-dapat. Hindi lang Okey. dahil sa ang dami mong Facebook na Ah, barkada, ang dami mo oo, lang kasi tropa, minsan 'di ba talo talaga 'pag nadadaya gano'n diyan, eh. Ako hindi yes. ako sang-ayon diyan, kahit Opo, maraming boto. Kasi mm. nadadaya 'yan, kung matiyaga ba naman yung mga tao Oo, mo, followers kaibigan mo, niya, 'di ba? followers mo na Mag-vote mag-impostor. oo, tama 'Di ba din 'yun. kasi sa isang tao puwedeng 10 pangalan, eh, 'di ba? Puwede at bumoto ng bumoto, naku, hindi po nakikita siguro diyan, 'di ba? Pero hindi naman gano'n kalaki, Ah, kalakihan yung, titingnan nitong ating mga judges. Let me clarify this. Ano lang Mm. po, Miss Horizon, nung kinausap ko po aming organizer na si Miss Roslyn Galas. Hi, Miss Roslyn Galas. Oo, Happy morning sa'yo. Nung mm, kinausap ko siya, sabi niya, it's only a portion. Kumbaga, it's only to create awareness. Pero, syempre, it's how you perform. People na nagbo-vote mm, sa'yo will do not know yet kung gaano ka kaayos sa bagot, gaano ka katatag in person. So, they mm, only see your pictures. So, it's not enough judgment para dun sila magbe-base na, "Ito malakas sa tao 'to, ito papanalo." It's mm. always how Eh, you kasi perform siyempre that night. 'pag Facebook talaga, ano Mm. bang, unang, expression ng tao siyempre yung mukha, yung Meron din. picture. Kaya kung hindi ka photogenic doon sa Facebook, 'di ba, hindi nila binoboto. So, At mali 'yun 'no? at hindi rin po gano'n, kasi yung mga best Lugi yung sige hindi po, mga photogenic. Ay hindi hindi kasi merong gano'n, maganda sa personal, yung pala tama din, hindi factor din hindi 'yun. okey sa internet, 'di ba? Pero actually nga Miss Horizon hindi lang gano'n, eh, kasi yung mga best looking photos dun, hindi naman sila, eh, yung nabo-vote. Kumbaga it's talagang nasa tropa mo, nasa minsan 'di ba kahit Mm, it's no matter how good you are, it doesn't matter. mm. Depende talaga sa ano mo, kung yun ang Okey, pagbabasihan. okey, putulin natin Sige 'yan, po, sure po. bitinin natin sila. Meron po Mhm. tayong, happy news sa ating, masipag na reporter, Miguel Bertudaso. Miguel, pasok.
Sa magandang tanghali kasamang Horizon. Binigyan ng pananaw sa ganap na kaunahang National Conference on Research sa Climate Change and Variability ng National Academy of Science and Technology NAS para sa Best Poster Award na ganap sa Tedes Hotel, Pasay City kahapon. Ang mga napili sa Best Poster sa Climate Change na may tema sa Black Carbon Profile sa Metro Manila, sina Jesus Corazon D. Padroa, Laura L. Santos, Angel T. Bautista Steven, Joseph Michael Deracho at Ryan T. Morco sa Social Health at Migration na may tema na Gender Dimension of Climate Change. Adoption sina Linda M. Pinelda at Merlin M. Paunalagi sa Economics of Mitigation at Adoption sa Strengthening Philippines Institutional Capacity to Adapt to Climate Change. A case of Benguet sina Cristiano G. Calera, Marisa R. Parao, Jan H. Malakot, Rod S. Natani, at Marcia D. Kapasin sa Water and Engineering sa Green Analysis of Philippines Fisheries Crops and Seasonality with Oceanic Minimum Index Size Index sina R. Jason Sungkuan, Dennis Tanay at Noel Marot at Food Security and National Ecosystem sa EPIC ng Facilitate Fertilizer Application on Methane Emission from Rice, Sina Constancio E. Atis, Junior Brenda Istuana, Manoj Kungswam, at Ronald D. De La Uni. Ayon kay Academician Royal D. Lasco, chair ng NAS Task Force ng Climate Change, ang naturang konferensya ay para sa paghahanda ng mga Filipino scientists at para hindi na maulit ang pangyayari sa panahon ng Bagyo Kondoy. Mula dito sa Honsub Season, ito si Miguel Pertutado, nag-ulat para yan sa Happy News natin, DWPL Music Otedor. Maraming salamat sa iyo, Miguel Bertudaso. At Happy News nga yan, no? Nabigyan ng itong mga best posters ng climate change. Ito mga kauna-unahang conference ng National Academy of Science and Technology sa bansa. So, yun ng balita ni Miguel. Maraming salamat, Miguel. Okay, pagpatuloy po natin ang ating intrigang showbiz balita dahil magiging artista na rin ito pagdating ng panahon. Itong ating katabi ngayon, si Mr. Jomar Dianco ng Mr. Philippines, number 6. O, diba? Okay, saan ba tayo naputol? Yun nga po, yung advocacies po ng Mr. Philippines, aside from looking for Filipino males who are patriotic, fit, and educated, naghahanap din po sila ng yung parang new image of a Filipino male. Tama. Kasi 'di ba ang image ng Filipino male sa ibang bansa is commonly tamad, everything ganyan, yung mga babae nag-a-abroad, nagtatrabaho. Tapos Tama ka dyan. we're trying to push for the new Filipino male na with greatness and integrity. Kasi pag yun talagang meron sa isang Parang ikaw yun. Ana. Siyempre, kilala kita eh. Oy, mga mahal natin taga-subaybay ha. Talagang kilalang-kilala ng inyong lingkod to si Mr. Jomar Dianco kung gaano kasipag, katalino, kabait pa. Parang kaya ikaw na yan. Thank you. Kaya sana ikaw na nga, no? Okay, so ano pang may pagmamalaki natin na karapat dapat ka talaga? Okay, a brief background of myself is I did theater acting and some indie films then before for Cinemalaya. So masasabi kong nag-aano na ako, kumbaga tinatry ko na i-penetrate tong industry ng movies and acting before pa ako sumali dito. But other than that, I also do corporate hostings. Naisip ko sumali kasi dito dahil naniniwala ako sa advocacies at sa mga hinahanap na qualities ng Mr. Philippines. Nag-agree ako na oo nga, panahon na para itama yung maling notion sa mga kalalakihang Pinoy, itama yung notion, ipakita ko ano talaga on what the true male pageant is all about. Na hindi lang yung pa-cute lang, kasi it's pamacho lang. Oo, walang walang pero hindi naman nagtatrabaho. Opo. Tsaka yung hindi lang sa pagiging trabaho, hindi naman po namin nahanap yung mataas na level ng pinag-aralan. Kasi 'di ba yung dating nga basta gwapo, hindi na nga nagtatrabaho kasi nga girlfriend dito, girlfriend doon ng mayayaman. Ganun ba? Ay, hindi naman lahat ha. Bato-bato sa langit ang magagalit. Napaisip ako doon.
Kasi, Ay, pati mo naman babae, Miss Philippines. Ay, hindi po lahat. Nako, meron po totoo. talagang karapat-dapat. So, piliin yung Mm, mga karapat-dapat. So, totoo naman. Eh, meron nga hindi nga, ano, tawag dito, hindi nga mm, mga sumasali ng mga pageant-pageant na yan eh. Ganun din mm, ang gawain, di ba? mm. Pag may itsura na eh, ayaw na magtrabaho. Oo, maling-mali talaga yun. Tsaka ito rin Oo. siguro nakita ng organization, if i-continue nila yung misconception about the male pageants na sige, kung sinong malakas dyan, kung sino Mm, yung may kapit, or kung yung mga, yun, sa ibang, hindi, I will not mention any names, pero mm, yun ang general notion sa male pageants, di ba? mm, Paano mo ipapadala yun sa ibang bansa? Magko-compete sila doon sa mga taga-Japan, taga-Korea, mm, taga-US na mm, syempre mga educated and fit din. So mm. parang they will freeze. Mas lalong bababa yung tingin sa male Filipino kung you will send someone there na hawak na ng kung sino or nanlalanda sa palakasan. Uy, oo. Teka muna, Sige po. total, ikaw eh, Hmm. may balak kang maging broadcaster din Ah, o sige. DJ sa susunod. O hala, practice. Eto, may nag-text. Ay, paki-announce pala para Sige po. sa balitang kalusugan daw natin next week. Okay, for health announcements, uy, nawala. For health Yan. announcement, Laminine, the first ever stem cell regeneration capsule from the USA, makakatulong siya sa lahat ng may cancer, diabetes, high blood, asthma, nagda-dialysis at lahat ng mga karamdaman. So this will be next week. Magpo-promote yung Si, si, Lamin, oo, si Miss Kate Miss Kate Yasay. Yasay. Yes. Ang tabayanan nila yan. Uy, maraming Mm. salamat Binigyan kita ng Thank you, Miss trabaho. Kate. Uy, Thank you, kaibigan mo ma'am. rin kasi to. Ay, oo naman. So, very Ayan. good friend. Okay. So, yun. Okay. At sana nga manalo ka. At Yes. ano pa ba, bago po natin ma, 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 Announcements na lang po oo. siguro. Ulitin ko lang po, I'd like to inform everyone here in the Philippines and sa lahat ng listeners ni Mr. Horizon Chaser all over the world Mm-mm. na please support the Mr. Philippines 2012. This will be at Icon Super Club sa Hotel Intercontinental sa Ayala this coming October 6. And September 30 ay nasa SM Bacoor kami for a mall fashion show. Lahat ng candidates nandun. We will showcase our formal our Mr. Philippines t-shirt and our casual wears. So Okay. at least ito yun na po yung pinaka-public May presentations idea ka namin. na ba kung sino mga judges doon? I'm not aware pa. Wala pa. Kasi syempre Oo. they keep it secret para Mm. mas Naku, sana maging ano formal. sila, no, balanse sila, no? Kaya hindi Wag, nila nilalabas talaga oo, para wag hindi na masyadong, makontak ng oo, mga wag naman masyadong tingnan sa boto sa internet. ay hindi po talaga sila tumitingin. Kumbaga Oo. yung sa Karagdagang Facebook points lang, lang yung yun. parang yung Mm. audience impact. Di Kumbaga ba? kahit Parang anong ganun yan di ba? tama po. So, yun. 10% lang yata yun. Oh, mga Parang gano'n po siguro ganun, or oo. maliit lang po or Oo. hindi lang talaga nila pinagbabasihan lalo na Mm. kung hindi credible yung Pero mas source. maganda, no? Kumbaga, ikaw na yung may mataas na bilang na boto sa internet, karapat-dapat ka pa, 'di ba? Meron din pong Sanang gano'n. gano'n, no? Merong gano'n. Sana ikaw naman din. Ikaw na Thank you, rin Miss nun. Horizon. I got my fair share din naman although Mm, hindi naman ako yung talagang pinaka-top pero I also got followers din naman. Pero oo. siyempre hindi sabi nga sa akin ni Miss Roslyn ng yung organizer ng Mr. Philippines, Mm, it's not that na titingnan kasi opinion lang yun eh, public opinion yun. Hindi naman tama. nila kayo nakaharap, And, hindi sila yung nagsala sa inyo. oo. So it's how you perform that night. Mm. Ano-anong pagsala pa pala ang na ano nyo na mahirap para sa'yo? May, Siguro, oo, sige. okay, sige. Yung mga pinagdaanan mong pagsalang, alam mong napakahirap para sa'yo. Meron ba? Hindi naman po napakahirap, pero masasabi ko pong piniga nila ako kasi, nung they tried to Anong interview me, klaseng pagpiga talagang sige, parang sabi sa akin, "How do you think, you will fare in the competition?" Yung mga gano'n po. oo, lalim nun, O kaya, "How Hmm. would you push if you would win the title? How would you push for your country and for your countrymen?" Mga gano'ng Ang tanong. bigat nun. Sinagot ko po sila, "Okay, Mm, for the country, of course, um, I'm not a conformist," sabi ko sa kanila. Kumbaga kahit hindi ayon sa public opinion, kung nalalaman ko naman na mas makakabuti para sa bansa natin at sa mga mm, tao, I will hmm, push for it. I'm not a people pleaser. Kasi yun yung sakit ng bansa natin eh. If you always try to please everyone, you will not progress. galing.
Oh, Parang kita mga niyo na. ganun. Ikaw Mahaba na kasi. ang Mr. Philippines. Thank you, ma'am. Oh, 'di ba? Okay, paalam na. Ay, At sige. Thank you meron po, pa po. tayong, meron pa kaming segment. Gusto mo sumama? Nanonood na lang po ako sa inyo, Magtrabaho ka na makikinig. rin. Pero I'd like to thank again DWBL Mm. 1242 for inviting me, lalong-lalo na po kay Miss Horizon Cheeser at sa kanyang program na Happy Morning for giving me some airtime to promote our pageant and also to campaign for myself. Thank you talaga, ma'am. I Welcome. cannot thank you anymore or more than that. Hindi. Okay, sige po. Taga Quezon City, boto nyo na. Thank you, Mr. Kayo Philippines, na. October 6, Hotel Intercontinental. Okay, maraming salamat, Thank Mr. you. Jomar Dianco. Thank Thank you, you. ma'am. Ang Happy Morning Program ay hatid sa inyo ng Baby Peanut Butter, ang katakam-takam na palaman sa tinapay. Available at all leading grocery stores. For more information, please call Mr. Ben po on 0928-757-8717. More precious than a diamond, we care for you like no other. We are here to serve you more. You're the treasure and the heart of Orochina. We cherish every moment. Orochina, we can rely on. Enduring and function. You're the treasure and the heart of Orochina. Ang Happy Morning Program ay hatid sa inyo ng Studio Supremo, an architectural and interior design firm from Hong Kong, is now in Philippines bringing world-class design on residential, corporate, commercial, and urban planning. Please visit www.studiosupremo.com or facebook.com/studiosupremo. Ang kalusugan ngayon. Malusog ka ba? Kalusugan ngayon. Kalusugan ngayon. Okay, happy morning po muli mga mahal at taga-subaybay. Na Star Trek ang inyong lingkod pag may katabing ganon. Di ba? Kayo ba naman kasi nasa kalagayan ng inyong, ng inyong lingkod? Hindi ko na tuloy alam kung ano mga pinagtatanong no? Okay, maiba naman tayo. Sumakit yata ang likod ko rin. Oh, hala. Yung mga nagtatrabaho dyan, lalo na sa Studio Supremo, yung mga arkitekto po natin dyan sa Studio Supremo, wala nang ginawa kundi umupo lang, mag-isip ng mga disenyo. Oh, hala. Kaya ang ating international architect ng bansa, si Eros Supremo, sumakit ang likod. Di ba, architect? At talaga naman, ang hindi naman pwede na hindi po tayo magtrabaho, mag-design. At yung mga nasa opisina po natin dyan, mga nasa ahensya ng gobyerno, di ho ba maghapong nakaupo at wala namang tinatanim. Hindi, siyempre nagtatrabaho. So yun po, kaya ang nagiging problema, sakit sa likod. Kaya po, meron solution dyan. Pag-usapan po natin, itong mga pananakit na ito sa bahagi ng ating likod na kung saan, nako, sinyalis na po yan sa karamdaman pala ng ating mga buto. Mamaya hindi natin alam, may cancer na pala ang buto mo. Kaya mga buto-buto mo, bali-bali na. Kaya nauso yung masahe, di ho ba? So yan, alamin natin. Etong mga ugat-ugat na ito sa ating laman, no? Sa kasukasuan, talaga naman po bahagi na yan ng ating katawan. At talagang dapat din isa yan sa pag-iingatan natin na madalas na hindi po natin napapansin. Kasi sanay lang tayo sa iba-ibang sakit, di ho ba? Pero pag sumakit lang yung likod, wala lang. Pero naku, wag po ha. At pag sobrang gamit, lahat ng bagay, tandaan daw po natin, lahat ng sobra, masama. Kaya pag sobrang gamit mo sa likod mo, at lagi-lagi na lang sumasakit, ay masama na rin po yun. Kaya hindi po yan basta-basta. Kaya dapat daw po ay ang mga nagkakaroon ng mga ganyan, yung mga hindi po nababago yung kanilang posisyon. 'Di ba? Yung parang yun lang yung kanilang ginagawa sa pang-araw-araw nilang pamumuhay. Kaya ayan, so nagdudulot yan ng napakatindi at napapagod din po pala yung mga laman mo sa likod. So yun, lahat ng part ng ating katawan po may buhay. Nangangailangan din ng pahinga. Parang tayo rin po yan tao, di ho ba?
So, lahat po yan, sa ultimo kaduluduluhan ng daliri natin, talaga pong may buhay yan. Nangangailangan din ng pahinga. Kaya ganun din po ang likod po daw po natin, no? Kaya mga sign na ito, huwag po natin basta-basta baliwalain. Pero wag naman po tayo mataranta, no? May mga lunas pa rin yan. At ang nakakaalarma lang po dito pala, kapag yung ito ay hindi natin basta pinasuri na nagkaroon na pala ng infection or cancer na tinatawag. Kapag po yung ugat na ito ay naipit na at yan daw po ay medyo talagang kailangan gumawa ka na ng paraan. O nagkaroon ng rayuma sa buto, no? Yung itong ating mga sakit-sakit na yan. At minsan, nagkaroon ng paninigas sa kalamnan, pamamanhid, panghihina, pagkawala ng control sa pag-ihi at pagdumi. Tapos, naku, hirap sa pagtulog. At madali kang mapagod. Yan. O kaya, medyo depression ka o depressed ka. O nababalisa ka, parang gano'n, di ba? At maaring magpalala pa daw yan kapag nagbubuhat po tayo ng mabibigat na mga bagay. Tapos, maaring mapalala ng pagbubuhat at guminhawa kapag naipahinga. So, parang hindi normal, di ho ba? Tapos, pananakit ng hita, pababa. So, yan po yung mga dapat natin tingnan, pakapansinin na kapag gano'n na po ang naramdaman natin, di ho ba? Kaya naku, huwag natin baliwalain yan. Ito yung mga hakbang para po maiwasan. Ito mga sakit natin sa likod. Kung magbubuhat naman daw po tayo ng mga mabibigat na bagay, dapat daw po ay sa tamang paraan. O kaya naman ibaluktot natin yung mga tuhod at manatiling nakatuwid yung likod natin habang binubuhat ang bagay. Kaya tuloy napapatuwid ako ng pag-upo rito. Medyo na-alarma din ang inyong lingkod. Ayan, straight body na ako. Oy, hala, mga nakaupo dyan. Medyo ituwid ninyo ang inyong likod, ha? At yan. So, kapag lahat kahit ano ka meron kang binubuhat daw, kailangan ganun ang gawin mo. Pilit natin dito. Ay, nawala. Ano nangyari? Nabunot niya.